Halina't simulan natin ang pagdiriwang na tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ginalaw dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo patuloy na natitipon upang lalo nating panabikan ang magandang buhay na nilalaan sa atin at matuklasan sa pamagitan ng mabuting balita ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y muling nabuhay at nagkaisa ang tanan sa pagpapalat, handog ng Diyos para sa kaayusan ng buhay. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Malabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligay na kanyang dulot na kaligtasan, ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa sa Tarso, upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Puriin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Puriin ng tanang bansa
ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Puriin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Puriin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasaysayan ng buhay ang pagtatalaga ng sarili ko no yung kalalagayan para sa hinaharap. Ngayong tayo nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa panahon pa tayo na naguraang Easter tide or Easter season. At ang mga bagay na nagaganap sa pangyayari sa buhay ng mga lagad noon, may 2,000 taon na nakalilipas, ay merong hudyat para sa kanila. Merong pagbabago ng pananaw para sa kanila at merong hinaharap ng magandang katatayuan, lalong-lalo na sa buhay pananampalataya. Tingnan natin ang ating mabuting balita na merong eksena ito sa noon na kapiling pa ng mga alagad ang ating Jesucristo, nakikinig sa kanyang mga iniaaral, nakikita ko ano yung kahulugan ng kanyang mga ginagawa at marami pang mga bagay, observable facts about the life of Jesus Christ with them nung kasakasama at kapiling nila. Heto ngayon at ang kanilang buhay sa pagtatalaga bilang kapilang ni Jesus ay humimpil sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Cristo sa krus at ang kanilang tinanggap na balita noong pang nabubuhay si Jesus
na pakalipas ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya itong kontekst, ating mabuting balita, lagay natin sa konteksto na ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. At mayroong mga natutuklasan ang mga alagad mula noon, nakapiling na si Jesus. Ito ngayon, muli nilang kapiling si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Una, ito ang ating mabuting balita na bibigay na isang eksena sa buhay na walang paniniwala. Walang paniniwala kung sino si Jesus sa kapiling nila, lalong-lalo ibang mga Hudyo nagtatanong upang sabihin, huwag ninyo kaming pag-alinlanganin, hanggang kailan mo kami itatayo, nakalagay kami sa balag ng alanganin. Ikaw ba talaga si Kristo? Upang sa muling pagkabuhay ni Kristo, balikan nila ang ganitong eksena sa pangyayari sa buhay ni Kristo na nagtatanong ang maraming Hudyo. Ito rin ba ang pagtatanong ng mga alagad pwede mangyari? Sapagkat sila yung unti-unting kumikilala kay Kristo na hindi pa nila lubusang nakikilala hanggang hindi ang sumapit ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili sa kamatayan at ang kahulugan ng muling pagkabuhay. Nung si Kristo'y muling nabuhay, doon nila naiyugnay. Kaya naman pala noon, kapili natin si Jesus, na nagtanong ang mga Hudyo sa kanya, wag mo kami pag-alinlanganin, sagutin mo nga kami, ikaw ba talaga ang Kristo? Dito namin titingnan isa-isa itong kahulugan ng muling pagkabuhay. Merong pahayag si Kristo na siya nga ang Mesyas, siya ay galing sa Diyos, siya ang tinalaga ng Diyos, siya ang pinadala ng Diyos upang sabihin, ipinahayag ang lahat ng ito ni Kristo na siya ay galing sa Diyos dahilan sa ibig niya na ipadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tinanggap nila sa muling pagkabuhay ni Kristo, this is the meaning of what love is all about. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin bilang tayo ay mga galing sa Diyos na tayo na ay pinangaralan ni Jesus ang dakilang pag-ibig. Because of that love, ito ang nagbigay kahulugan ng kanilang pagtanggap at pagkilala sa muling pagkabuhay ni Kristo upang sabihin, binuhay kami ng dakilang pag-ibig ng Diyos sapat si Kristo nagsiwalat sa amin na noong paman marami kaming pag-aalinlangan, pero ngayon sa kanyang muling pagkabuhay nakita namin, ipinakita sa amin ni Kristo ang kanyang pagmamahal na nanggaling sa Diyos. Natin kung anong magandang pagkakaiba at talagang ibang-iba ang kanilang pananaw ngayon sa kanilang pagtunghay kay Jesucristo. Tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Binuhay niya kami sa dakilang pag-ibig na noon na hindi pa ito nabubuo, pero ngayon buong-buo na ang pag-ibig na ito na nanggaling sa Ama. Si Kristo ang dakilang pag-ibig ng Ama. Ikalawa, sinasabi sa ating mabuting balita na ayaw maniwala ang mga alagad din sa kanyang may pinapahayag at mga kapwa Hudyo sapagkat nagkakawat-awat ang mga tao sa kanilang iba't ibang mga pananaw. Maraming tumanggap kay Kristo at marami din namang ayaw kay Kristo. Upang sabihin ng mga tao, sino ba itong si Kristo na nangangaral sa atin? Ano ang gusto niya at layunin niya sa buhay para sa atin, para sa ating sambayanan, para sa mga Hudyo at sa lahat upang kanilang mga tanungan, heto at sinasagot sa diwa ng muling pagkabuhay. Inaalis ni Kristo ang lahat ng pag-aalinlangan upang sabihin ng mga alagad, hey, Jesus Christ in His reason, the reason Lord, speaks to us with the sincerity of heart. Upang sabihin, noon nag-aalinlangan tayo minsan o madalas sa mga binabanggit ni Kristo. Ibig ni Kristo na hubugin tayo sa maraming kaalaman tungkol sa pananampalataya. Ngayon, pinagtitibay natin. Tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay sapagkat with that kind of sincerity of heart, He is now disposing unto us the goodness of His life.
Doon nila napagtanto ang lahat ng bagay upang sabihin, talagang si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay nabuksan ang isipan namin upang sabihin, tanggapin natin si Jesus sapagkat bukal sa kanyang kalooban ang katapatan ng kanyang mga sinasabi, ang katapatan ng kanyang mga ginagawa, at hindi ito dapat na pag-alinlanganan. Kaya ibig sabihin, ang maganda sa ibinibigay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay doon sa katapatan na tinanggap ng mga alagad na tunay ngang ganito si Kristo na noong paman, ano pa sa kanyang muling pagkabuhay, ito ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan na aming puso't isipan. Tunay ngang si Jesus ay hindi dapat pag-alinlanganan, ang kanyang salita at gawa ay tuwiran naming tinatanggap sa aming buhay sa araw-araw. Tinan ninyo kung ano yung sinasabi ng mga alagad, kung ano naging daan, sanhi at kung ano kalugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ika-3, noon nagsalita si Kristo upang sabihin ang lahat tungkol sa Ama, ang lahat ng layunin ng Ama sa buhay ng sangkalupaan. Dito sa muling pagkabuhay ni Kristo na naging makahulugan lalo ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo upang ang mulit-muli niya sinasabi noong paman, ako at ang Ama ay iisa. At dito nila pinahalagahan ang kagandahang kalooban ni Kristo. He is a good man, a kind-hearted man. He's a good man and telling everything about the Father, even to the extent of saying, Jesus and God are one. Kaya, dito nila nakita ang kahulugan ng buhay pananampalataya. Dito nila tinanggap ng lubusan. Ano pa sasabihin nila kung di muling nabuhay si Kristo, hindi magiging maliwanag sa atin ang mga bagay na ito. Ito naging simula para unti-unti lang pagyabungin ang napakarami pang pagkapapakilala nila kay Jesucristo sa pagtanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo na ngayon ay hindi na sila nag-aalinlangan kundi punong-puno na ng pananampalataya. Nakita natin sa ganitong mga bagay upang sabihin ngayon sa ating mabuting balita, si Kristo ang gumagabay sa atin. Siya ang mabuting pastol. Ito ay pahayag ni San Juan upang sabihin, hindi tayo pababayaan ni Jesus na muling nabuhay sapat siya ay nanggaling sa Ama. Ang kanyang pagmamahal ay mananatili sa atin at ang kanyang pagmamalasakit sa atin ay parang Ama nang nagbigay kahulugan sa ating buhay. Kaya magpakailanman, kung noon na naganap sa mga alagad ang ganitong pagpapanibago ng pananaw sa muling pagkabuhay ni Kristo, nawa sa atin din magbibigay daan, si Kristo ay isang punong-puno ng pag-ibig. Inaalis niya ang ating mga pag-alinlangan. Si Kristo ay nang pahayag na may sinseridad na bukal sa kanyang kalooban, may katapatan. Si Kristo nagtuturo upang sabihin ang Ama at siya ay iisa sapagkat ang kanyang mga ginagawa ay ang kalooban ng Ama. Bigyan natin daan din ang mga bagay nito bilang tayo ay sumusunod ng mga alagad ni Kristo at bilang mga pinagpapala, doon natin ipapahayag tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay sapagkat nagbibigay ito sa atin ng lahat ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos at ng ating mga kahilingan na naway makita natin sa lahat ng paglalarawan ng magandang bungay na muling pagkabuhay at mabigyan nito ng iba yung kahulugan para sa ating buhay pananampalataya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin.
ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At dito natin tataasan lahat ng ating mga ibig na makamit sa buhay, pagpapalaman din, gabay ng Diyos sa patnubay, sa kaliwanagan na tatakin natin. Kaya madigin mo nawa ang lahat ng aming mga pagdulog, makita nawa namin ng may kahulugan ang lahat ng iyong mga salita na iyong dakilang pag-ibig, maalis ano pa mang pag-aalilangan sa aming puso't kalooban at tunay maipahayag na ikaw at ang Ama ay iisa upang sa mga pagdulog namin, maipahayag mo sa amin ang iyong wagas na pag-ibig at pagkalinga at ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamanan namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Dakilang pag-ibig ng Diyos na humubog sa atin bilang sa matuwid ng buhay, pagpapalang handog, ating ngayong awitin ang Ama namin.
sa lahat. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan
na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang susunod po natin ang pagtatangha sa kabalbanalan sakramento sa ating pagtatanod kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain sa pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos,
Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo,
Prestatis Dieis. Delectamentum inseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.